Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's durog na durog po. Etong si Secretary Prasco. Siya po ang Secretary ng Tourism. At nako, talaga naman pong sinabon. Hindi lang po sinabon, binanlawan pa. Senator Raffy Tulfo, etong si Secretary Prasco. Kasi mga kababayan, masyadong pa-epal. Lahat ata ng pinuntahan niyang lugar ang nangyari, yung picture niya, siya mismo yung nandun sa mga litrato, sa mga advertisement. Kaya sabi ni Senator Tulfo, sino ba pinopromote mo? Sarili mo o ang Pilipinas? Kasi lumalabas, sarili mo pinopromote mo, hindi ang Pilipinas Oh, masyadong pa-epal ang putik. Ito, sinabon siya. Sinabon siya ni Tulfo at talaga naman sabi ko sa inyo tupi itong si Secretary Prasco. Grabe naman kasi mga kababayan, ipopromote mo Pilipinas tapos lahat ng picture mo. Picture mo. Yung magandang lugar, lagi nandun siya, yung mukha niya, yung pagmumukha niya. Napansin ng taong bayan yan. Napansin ng mga Pilipino yan. Sabi, ano ba to? Pinopromote ba nito Pilipinas o yung pagmumukha niya, yung sarili niya? Ito mga kababayan, pakinggan natin yung pagsabon ni Senator Tulfo dito kay Prasco. Very sorry, Secretary Frasco. Parang lumilitaw na ikaw ay nagiging vlogger na. It will not sell pag doon sa mga marketing materials natin, puro mukha mong nakalagay doon. It shouldn't happen kasi another thing one thing na na-notice ko. Halimbawa, meron tong sa Japan. Japan ba ito? Magazine. I think it's a free magazine. Pagkakataon na sana natin na para sumikat tayo sa Japan, yung tourism industry natin, sa halip, ang nakalagay dito, ikaw ng ikaw, and then yung mga groundbreaking, pinapakita natin sa halip na dapat ipapakita natin yung underground river, the eight wonders of the world, yun, Tabon Cave, etc. Ang pinakita doon, kayo po, at saka yung mga groundbreaking ceremony, which will not sell. If we want to sell something, pakita po natin yung mga tanawin o yung mga reasons why tourists will visit the country. Kasama na po dyan yung mga lugar na pwede pupuntahan, food, wellness, di ba, adventure. Those are the things that people would like to see, the tourists. And pumunta po ako sa website natin. Wala ako masyadong nakikita ng mga lugar na kaakit-akit na para mainganyo yung mga tourist na pumunta. Nakikita ko puro mga festivals. I don't know kung iba yung napupuntahan ko website. Maganda po yung festivals. Pero kung kailangan natin talagang ma-invite yung mga tourists to come to our country, ano ba yung reason ba't nagtutour yung mga tao? Hindi naman po sa puro festival ang pinupunta ng mga turista rito. Of course, maganda yung festival. Pupunta sila rito for adventure, wellness, food, culture, and things like that. So yun po dapat ang binibenta natin. Huwag po natin ibinibenta yung maling mga bagay na hindi naman in-expect ng tourists when they arrive in our country. And lastly, dapat yung pagdating pa lamang sa airport, we have to identify who are the tourists, if possible, na vlogger. Kasi malaking dagok to sa atin na pag meron isang vlogger pumunta rito tapos siniraan tayo, magkakaroon ng domino effect yun sa bansa na kung saan sila, not only doon bansa kung saan sila, kundi yung mga followers nila. Tulad nitong American na vlogger, meron pang isa siniraan tayo, at least itong American, medyo pino pa siya, kaya lang nakakasira. So, dapat po, DOT, makipag-tie up po tayo sa mga local vloggers. Marami naman tayong mga local vloggers dito Makipag-tie up po tayo sa mga foreign bloggers. I'm sure makakatulong in one way or the other. You did say that you never give your consent to this magazine, Japanese magazine, for your picture to be featured in this magazine, free magazine. So what did you do after you learned that they use your picture, your image, and all, and even some items here that describes who you are? So how did they know who you are without you or some of your people telling them? And what did you do after you've learned, for example, if it's really true what you're saying, that they were using your pictures without their consent? Did you do anything?
Yes, definitely, Mr. Senator. An immediate investigation was conducted upon my directive, and this is how we were able to find out that Philippine Topics magazine had sought permission to cover the Philippine Expo Pavilion in Japan. This was during the launch of the Philippine National Day of the country in Osaka Expo. And so they were given access to cover the Philippine National Day in Osaka. O dito po sa mga airport sa Cebu, nandito po yung mukha nyo. Punta sila, mga tiatihan, kung ano-ano pa dyan, sidulog, but hindi po magbebenta sa mga tourist dyan. Ang magbebenta sa mga tourist, yung adventure, well, personality. Since may pag-amin po sa inyo na walang authority or you did not authorize them to use your pictures in this magazine. So para makabawi sila, bakit hindi niyo lang po kontakin ulit sila this time around with your authorization na mag-publish tayo ng mga magagandang tanawin sa Pilipinas, who we are and what are the places that they can go. It's free anyway, you said, right? So why not contact them? Parang quits na tayo. Sige, nilagay nyo kami dyan ng walang paalam. Ngayon naman, may paalam na kayo pero itong ilalagay nyo. So we will dictate to them what we want published in their magazine since it's free. Why don't we do that? Kasi mataas ang circulations nito, I would suppose, because it's a free magazine. At maganda, glossy to magazine na ito. So why don't we take advantage of that? My And also, ma'am, huwag ka magalit, ano? Kasi marami na akong natatanggap ng mga feedback from other people na pagdating sa promotions, dapat ang pinopromote yung lugar, hindi dapat yung tao. Iwas tayo dun sa personality. We have to promote yung mga pupuntang lugar. Like I said, yung underground river sa Palawan, I think it's 8 wonders of the world ata. Is that considered? Tabon Cave, so many other places that we can feature na maingganyo po yung mga tourists to come over to our country. At i-minimize po natin yung mga festival. Okay, festival's good. But the tourists will not come to the Philippines because of the festival. They come to the Philippines because of our beaches, the adventure that they can take advantage of, yung mga diving sites, etc. So nakita ko kasi sa isang website ng Philippine Tourism natin, puro mga festival. Kung akong turista, ba't ako pupunta? Ayoko ng festival eh. Of course, may mga tao gusto ng festivals. Di ba? Pupunta sila. Mga tiatihan, kung ano-ano pa dyan. Sidulog. But hindi po magbebenta sa mga tourist dyan. Ang magbebenta sa mga tourist, yung adventure, wellness, food, etc. Yun ang po advice ko. So lastly, dito po, sige, para makabawi naman tong magazine na ito, balikan nyo sila, sabi mo, this time authorized na namin, ito yung mga magandang tanawin na pwedeng pumunta, i-promote nyo ito. Can you do that? Senator, unang-una po, hindi po ako nagagalit, nagtatrabaho lang po ako. Kaya siguro po grabe po yung atake sa akin kaya hindi naman ako nagagalit, hindi na ako sumasagot, no. But I just wish to make clear na yung background ko po ay naging mayor po ako dun sa Cebu. Kaya yung manner, yung urgency, yung presence ng pagtatrabaho, ayun po yung background Okay, ko. yes ma'am. Hindi po ako sanay na magtrabaho sa loob lamang po ng opisina. Nandyan po ako on the ground. In less than 3 years po, nabisita na po natin yung lahat ng rehiyon ng Pilipinas and over around 75% of all the 83 provinces of the Philippines. I agree with you ma'am, totally. Yeah. Hardworking po kayo. Now, sabi niyo po, yung sa magazine, wala pong consent niyo, ilagay mukha niyo. How about dito po sa mga airport sa Cebu? Nandito po yung mukha niyo, welcoming the tourists That's actually not an airport in Cebu. That I believe is in Boracay. in Boracay. Yes. So instead po ng picture, like I said, Yes, nothing yes. personal with you, mama. Instead na, sabi ko kanina, personality, ba't di na lang tayo maglalagay ng mga lugar na pwedeng puntahan na para, like I said kanina, for the end time, maingganyo yung mga tao na, sige, pupunta ko, ang ganda niyan. Di ba parang sa ibang lugar, tulad sa Dubai, if I go to other countries, sa airport pa lang nila, makikita mo na sa walls yung mga lugar na pwede pupuntahan na you're being invited to go to that place. Ma'am, huwag kayong magalit ha. Bine-voice out ko lang kung ano yung mga sinasabi ng netizens, kung ano yung nakakarating sa akin sumbong. Now, sabi niyo po, yung sa Korea, wala kayong authorization doon, maging sa airport, may authorization ba kayo na para ilagay yung picture nyo? And then isa pa po, meron ditong promotion na kayo po'y nakasakay sa bangka and you're promoting the Philippines at kayo po'y nakadamit ng mga bulaklakin at sa Lake Cebu ba ito? Ito ba'y walang authorization nyo rin na ilalagay po yung mukha nyo doon sa cover ng magazine na kayo po'y nakabihis at parang nag-invite ng mga tourist?
Senator Tulfo, that photo I believe you're pertaining to is one that was taken during the Philippine Experience Program, Heritage, Culture, and Arts Caravan that the Department of Tourism implemented in the Socsargen region. That is not a promotional material, but that's actually coverage of the activities of the department. That photo was taken at the time when we held the Philippine Experience Program in South Cotabato. Alright, so, teka muna. Ito. Filipinos in Germany. Siya na ba ang main attraction ng Pilipinas? Main character lagi ang peg. O, saan ba yung eject button nung bangka? Nagagalit po ang taong bayan eh. Dahil masyadong pa-epal to eh. Ha? Ano ba? Para bang siya ang 7,107 islands. Ito pa naman yung pinagbabawal. Masyadong pa-epal mga kababayan. Gusto niya siya lagi yung nando sa ano? Ano ba pinopromote pa, Pilipinas o sarili mo? Walang iya itong prasko na to. Ayan o, ngayon ang daming niyang palusot eh. So bakit hindi na lang po model na taga roon mismo native Yes. po sa lugar na yon? Oo, that model, mga native, mas maganda yon. Diba, mga locals. Hindi, ikaw lagi, walang iya. Lagi nakikita yung mukha mo, sasawa na yung mga tao sa mukha mo masyado. Politiko dating mo eh. Nakilala sa lugar na yon. Why you? That photo was taken during my presence at the Yes, South ma'am, I know, I Cotabato. understand. Yes. We don't have any fight on that matter. What I'm trying to say is someone who's recognized in that community, in that place, yung kilala, kunyari, miss kung anong bansa. Ano bang lugar po yan? That's Lake Cebu. Cebu. Oh, how about Lake Cebu. Yes. Lake Cebu in Cebu? In South And Cotabato. so, how about Miss Cotabato instead of you? Nakilala sa lugar na yan. Senator So, Tulfo, let me clarify No, that. no, ma'am, let me finish Yes. first. Mm. Kanina hindi kita in-interrupt. So bakit hindi na lang po yung isang native na kilala ng mga tao na kapag nakita nila, agad-agad maintindihan nila bakit siya nandyan as opposed to ikaw. Isa pa po. Ma'am, these are the things that I'm trying to voice out today. Nothing personal, nothing about you. These are the complaints that my office received, my action center received. They came to me and they talked to me and they told me everything I'm telling you now. Isa pa dito, meron sa isang, ano ba to? Pinakita sa amin na puro nakalagay frasco sa sa Ninolan, Cebu. So doon sa mga yung sa mga tabi-tabi na may mga eateries, mga karinderya. So merong kahabaan puro karinderya sa, I think sa highway ba ito? So sa taas sana inilagay niyo po doon yung mga lugar na pwedeng pasyalan. I'm sure na dadaan dito yung mga turista kasi highway po ito. Sa halip na ilagay niyo po yung karatula doon ng mga places na pwedeng bisitahin, ang nilagay niyo po doon puro apelyido niyo po all the way. So siguro po walang authorization sa inyo. Baka yung mga tao niyo lang pong gumawa niyan without you telling them. Baka merong gustong sumipsip sa inyo at nilagay yung name niyo. So siguro po pwede yung sabihin yung mga tao niyo next time, wag puro ako. Dapat yung mga lugar na talagang bebenta sa mga tourist. Is that good enough? Senator, with all due respect, I just wish to place on the record that the photos that have been used and transformed into memes are actually work photos. Is that AI? You're telling me that's AI? No. Okay. This is a work photo. I was in Lake Cebu in South Cotabato promoting the Philippine Experience Program. The interpretation or misinterpretation of that, of course, is up to public consumption. But we have all the documentation to prove that my presence there was a legitimate one, and it was to help the destination as far as crafting of tourism packages, tourism circuits, building up of attention for the destination in conjunction with our tourism stakeholders. I'm not saying, Mom, that you're not present. Your presence there is not legit. Okay? What I'm saying is, yung presence mo doon, yung sa picture na yan, it doesn't fit in sa taste ng mga Pilipino na nakakita po niyan. Kaya nga po, binabash po kayo. Hanggang sa pumunta po sila sa action center ko para magreklamo. Nung malaman nila magkakaroon ng hearing ng ganito, they came to my office and they told me na ito yung baka pwede may iparating sa Department of Tourism. That's why I'm trying to voice it out today here in the hearing. Okay. So, kasi ang nangyari, ma'am,
ang dating daw sa kanila parang pinopromote mo yung sarili mo versus dapat yung Pilipinas ang pinopromote mo o yung mga probinsya ang pinopromote mo versus you promoting yourself. Yun po yung dating sa mga tao. Hindi po sa akin yun, ha? That's not from me, from them. So ang dating po sa mga tao na you're trying to promote yourself. So maybe we have to refrain from doing that. We can use model siguro. Di ba? Like I said, yan sabi mo sa Cotabato ba yan? Saan lugar? South Cotabato. Then let's use Miss South Cotabato as the model or a native South Cotabato. Ano ba yung pinaka-native dyan sa Cotabato? Yung mga indigenous people in Cotabato. Much better versus kayo po. Yun po yung pinopoint out ng mga lumapit po sa akin. Okay, so, ayan mga kababayan. Eddie Durog. Itong si Prasco. Puro Prasco. Puro picture ni Prasco. Kaya sabi, pinopromote mo sarili mo, hindi mo pinopromote ang Pilipinas. Walang comment dito sa Senate sa coverage ng Senate. Kaya dito ako magbabasa ng comment sa may Facebook. Sabi rito, ayan only in the Philippines. Ito. Ito na lang. Sabi rito, frustrated model nga ni. Frustrated model ka ba, Ma'am Prasco? Siguro pangarap na maging model. Kaya ngayon, ayan, may pagkakataon siya pa model. Di naman siya yung gusto makita ng tao dyan, mga turista Yung mga lugar ng magagandang lugar sa Pilipinas ay nailagay ninyo, hindi yung pagbumukha mo. Sabi dito tuloy, di ba saklaw sa anti-EPAL law yung paglalagay ng mukha o imahe ni Secretary? Plain and simple, promote the Philippines, not the Secretary of Tourism. Ayan. Ito, comment na. Binabasa ko yung mga comment dito. Yung promote tourism, X daw. Promote herself, check. Tuwara, tagam na ka. Naku, hindi ko alam to. Sabi rito, model yarn. So ayan yan yung mga comment dito. Marami nagagalit sa iyo, Secretary Prasco. Kasi mas marami ka pang litrato kaysa dun sa litrato ng Pilipinas. Kaya parang mahina ang tourism dito sa bansa natin Saka mas mahal pa mas mahal pa yung magagastos mo pagpunta sa local destinations kaysa sa pagpunta mo ng Hong Kong, Taiwan, Thailand, mas malaki pa nagagastos. Anong klase yan? Kaya imbis na, yung mga Pilipino, imbis na pumunta doon sa ibang lugar, pinag-usapan yung mga kurakot dyan, ang dami mga dapat bayaran, makapunta ka lang sa Boracay. Kaya iba, mas pinipili magpunta doon sa ibang bansa. Mas kumikita yung turismo sa ibang bansa kaysa dito sa Pilipinas. Kasi may mga pa-epal na katulad na ito ni Prasco. Kapag ganyan, wala talagang mangyari sa bansa natin, puro pa-epal. So ayan mga kababayan, durog na durog. Ito si Prasco. Kaya Senator Tulfo. Kapag ganun, Secretary, kawawa ang bansa natin kapag merong katulad mo na mas marami pa picture mo kaysa doon sa mga picture ng mga destinations sa bansa natin. Walang iya ka. Bahal sana kung sobrang ganda mo, pero wala pa rin. Wala rin. Paepa lang, mga kababayan. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. In-update ko lang kayo dyan sa nangyayari dyan sa ngayon sa Senate Committee on Tourism. Nasabon po itong si Prasco. Dapat, Secretary, ayusin mo na. Nalulugi na tayo. Imbis na gumanda turismo sa Pilipinas, bumabagsak dahil sa mga epal na katulad ninyo. So, yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.